Radyo Maria brings you LCSC on Air, Mainstreaming Catholic Lay Evangelization. Sabay-sabay natin palawakin kung paano kilalanin si Kristo, isabuhay si Kristo, at ipamahagi si Kristo. Mula sa mga laiko, para sa mga laiko. Let us all meet Christ, live Christ, and share Christ. Magandang buhay mga kalakbay at kamusta kayo? And welcome again dito sa ating episode sa ating LCSC on Air dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Ngayon, maganda ang ating pag-uusapan. Applicable to, lalong-lalo na sa may mga anak. Yan, ako, lalong-lalo sa akin. Isang 20 years old and isang 15 years old. Yung isa kaka-20 lang kahapon. Ayun, happy birthday, Chelsea. Ayan, anyway, bumati pa no? Ang episode natin, ang title niya ay Promoting Chastity in Today's World. Yan. Very interesting ito. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang topic na madalas mahirap pero sobrang mahalaga, ang chastity. Yan. Ako rin, as a parent, mahirap din itong ipaliwanag sa aking mga anak. Ngayon, sinasabi na sa atin na follow your heart, di ba? Or do what feels good. Yan yung mga naririnig eh. Pero possible ba na mamuhay ng pure? Ngayon, mga kalakbay, itatanong ko sa inyo to. Please comment it down below sa ating comment section. Sa panahon ngayon, posible bang mabuhay ng pure? Ayan mga kalakbay, at magandang buhay ulit sa inyo at welcome ulit dito sa LCSC on Air. Muli ito ang inyong host, si Brother Dennis ng Live Christ, Share Christ Mission. Tatanungin ko nga, uso pa ba yung chastity ngayon? Naririnig niyo pa ba yun? Pinag-uusapan pa ba ngayon yun? Kasi maraming mga kabataan nagsasabi na imposible. Wala na, hindi na uso yan ngayon. Masyado na liberated ngayon. Sa gabing ito, sa episode na to, pag-uusapan natin kung paano magiging posible pa rin at kung paano ang chastity ay hindi lang tungkol sa pag-iwas, kundi tungkol sa pagmamahal na totoo, malinis, at may direksyon kay Lord. Amen, di ba? Amen. Kasama natin ngayon, ating guest, papakilala ko sa inyo, siya ay isang Live Christ, Share Christ missionary rin. And siya ang pinaka-head ng Live Pure Movement, isang programa na nag-inspire sa mga kabataan to live out God's design for love, purity, and authentic relationship. Yan. Ang ating guest ngayon, si Brother Jam Michelson. Yan. Welcome, Brother Jam. Hello po. Salamat sa pag-invite dito sa LCSC On Air. Oo, kumusta? First time mo dito sa Radyo Maria, dito sa LCSC On Air? Parang hindi ko first time sa Radyo Maria, pero sa LCSC On Air yata. Hindi ako sigurado. Pero, tagal-tagal sa dinami-dami na ng mga Sa dami na ng kuya. Oo. Sa bagay, matagal na tayong nagko-collaborate in terms of sa ating mga mission dito, lalong-lalo na sa Tarlac. Yes, tama. Anyway, bago tayo mag-umpisa, Jam, magdasal muna tayo. Let us put ourselves in the presence of our Lord. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we begin our program today, we bring your presence with us. We ask for your peace, your grace, your mercy, and your perfect order into our daily tasks. We acknowledge your power over all that we will be doing, speaking, thinking, and will be deciding within these walls. We commit to use them responsibly in your honor. Give us a fresh supply of strength to do our daily tasks. May all the things that we do may bring you glory. Lord, when we are in doubt, please guide us. When we are weak, give us strength. When we are burned out, infuse us with the light of the Holy Spirit. May all the work that we do and all that we'll be doing bring faith, joy, and a smile to all that we will come in contact with every day. We thank you for everything you've done, everything you are doing, and everything you are going to do. We thank you for the gifts you have blessed us with.
In the name of Jesus, we pray with much love and thanksgiving. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. It's now the hour of our death. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you again. Welcome, Jam, dito sa ating programa LCSC on Air dito sa Radyo Maria, Bringing Christ into your home. Ayan, mga kalakbay, tinanong ko sa inyo kanina, nung bago mag-umpisa ang ating programa, yung iniwan ko sa inyong tanong, sa panahon ngayon, posible pa bang mabuhay ng pure? Ayan. Ngayon, itatanong ko rin sa ito, Brother Jam. Ano bang masasabi mo dito sa tanong na, sa panahon ngayon, posible pa ba na mabuhay ng pure? Posible pa. Marami nagsasabi mahirap daw yan eh. Lalo hindi na uso ngayon eh. Hindi na siya parang nagtitrending, hindi na siya uso, ganyan and all. At parang wala ka masyadong makikitang social media influencers for young people, di ba? Na ginagawa ito. Pero kaya pa rin at posible. Recently, di ba, may artista na nagsabi, naghintay sila hanggang ikasal sila. They did not enter into premarital sex. So, kaya, di ba? At posible pa rin siya. At masaya pa rin talagang piliin tong chastity na to. At pure. Yes. Amen. Oo nga. Although sa kasamaang palad, yung iba, kumbaga pinagmamayabang or they are proud to live pure, pero sa social media binabash pa sila, ginajudge pa sila. Unfortunately, di ba? Pero dahil nga ito, ang ating topic is live pure. Para sa mga nakikinig natin, ewan ko, baka first time lang narinig ang Live Pure movement. Ano ba ang Live Pure movement? Pwede bang ikwento sa ating kalakbay itong Live Pure movement? Okay, sige. Yung Live Pure ay isang movement for young people. Ngayon, kakapunta kami sa mga schools, sa mga parishes, or other institutions. Basta wherever young people are, okay, nandun yung Live Pure. And we share the good news of chastity to them. And we want them to have that hope that true love still exists. So, basically, yun po talaga yung ginagawa namin. Pero, ang Live Pure, ang isang unique din, kasi we are for the young and by the young. So, kaya pag-usapang purity, pag-usapang, sabi nila medyo maselan daw to di ba? Usapang sexualidad, usapang sex. Pero, mas madaling kausapin ang mga kabataan at mas madaling matanggap nating mga kabataan kapag sa kabataan din nagagaling kasi we share the same experience. So, it's not like we're prohibiting them, but it's a journeying, parang nagiging ganon yung itsura niya. That kami, pinagdaanan din namin at napapagdaanan din natin yan hanggang ngayon. Pero, pinipili natin yung makakabuti, yung maganda, yung totoo, na pwedeng pinagdadaanan din ng mga kabataan ngayon. So, that's, I think, the unique identity of Live Pure movement. Okay. So, okay pala eh. Very interesting din pala. So, syempre, pag nagkakaroon kayo ng mga forums dito, so mga kasing edad din yung mga speakers nito basically. Basically, yung mga mga kabataan, but hindi naman super kaedad kasi pag nasa eskwelahan, like for example, high school. So medyo working na rin para at least may authority yung nagsasalita pa rin for them. Like, for college, ganun din. So working na, pero still pasok pa rin dun sa age range ng kabataan sa simbahan. So, hindi pa rin parang magulang na matanda na nagsasalita. Ganyan. Kasi baka pag magulang baka parang mga kabataan pinapagalitan sila. Ganun. Sinasabihan. For some, pagkapare yung nagsasalita, di ba? Parang sasabi nila, parang masyadong strict naman, ganyan din all, or parang yung share mo, pinapagalitan na naman tayo ni Father. Of course, di naman sila pinapagalitan. They're just telling the truth. Pero naging mas attractive siya kapag mas bata kasi we're able to connect with them naturally kasi yung language parehas. I see. Kailan ba nag-umpisa tong Live Pure movement? Yung Live Pure nag-umpisa noong 2011. So, it started as a program ng isang Catholic community, yung Missionary Families of Christ, yung youth doon. But eventually, Bishop Socrates Villegas, Bishop Soc, siyang nakakita ng vision
na i-share itong Live Pure advocacy sa mga outside that community para mas maraming kabataan ang makareach. So, it started sa Isabela, sa Sangguniang Kabataan doon, na invite ang Live Pure to give different forums sa iba't ibang mga barangay. So, doon nag-start yon hanggang pagkatapos nun, may mga schools na nag-invite for Live Pure. Up until now, for 14 years, Live Pure has been there. So, yun. Bilis 2011 pa pala siya nag-start. Tagal na. So, matagal na rin. Maraming generation na rin ng mga missionaries yung nagdaan na nagbibigay. Yung iba, may mga anak na, may mga asawa na. Yan. So, ngayon, another generation of missionaries na for Live Pure movement. Okay, I see. So ito, ang Live Pure movement, so ngayon, kung dati nag-umpisa siya sa Missionary Families of Christ, so nako-confine lang siya sa community ng Missionary Families of Christ. So ngayon, dahil through the Live Christ, Share Christ mission, nagkaroon siya ng opportunity para mailabas at ma-share sa lahat, which is maganda, 'di ba? Ang ganda nun. Pero alam mo, madalas kong marinig sa mga young people, no, sa mga bata na, Kuya, ate, paano masasabing posible pa rin maging pure sa panahon ng social media, ng hookup culture, or at peer pressure? Paano yun? Of course, ano naman yan para sa akin, hindi nagbago yung pressure before ng parang post-social media era na ngayon puro social media na talaga in this generation. So, say may pressure naman even the old generation, all these pressures are present. But social media na yung pinakamalaking influence ngayon sa mga kabataan Kasi nga nandun talaga lahat, tapos very easy access, may cellphone na lahat ng bata, di ba? Parang may pamangkin ako, 4 years old siya, binila ng tablet Sabi ko, mas maganda pa yung tablet niya. Isa sa cellphone ko. Kaya gano'n. So, lahat ng bata ngayon meron na nun So, they have that access to social media. At doon nagagaling yung influence. But still, it can be possible to practice chastity. Unang-una, kasi sa social media, may mga, may mga, of course, websites. You can find online. There are also some pages in Facebook or IG or in YouTube na may mga makabuluhan pa rin, di ba? Isa na dyan yung Live Christ, Share Christ, di ba? Tapos yung nag-promote. Tsaka yung Live Pure, di ba? We also do mission in social media. So, kasi nga, we really want to be present there to also influence young people sa social media na ang chastity ay kaya pa rin. So, para sa isang kabataan na talagang nasa social media na tayo, we can, manage yung feed natin, di ba? We can manage it. So, of course, pwedeng influence yun. Pero at the end of the day, yung social media, hindi naman yun yung magde-define, di ba? Sa pagkatao natin. What we can see in social media, di ba? Hindi yun yung magde-define. Sabi nga, hindi porket trending is worth following, di ba? Hindi porket nag-trend yun, dapat gagawin na nating lahat. So, still we have to, believe that yung dignidad natin bilang isang tao ay kahit may social media o wala, nandun yun, di ba? May dignidad tayo. So, yung pressure, nandyan na talaga siya. Nandyan yung pressure. But we need to remember that na as a human person, di ba, we can understand things, di ba? Kaya nating mag-isip. So, we need to be aware din what we're following in social media. Kasi kaya naman at posible pa rin maging pure with all these things. So, yan, maraming mga Catholic, mga Catholic social media pages that we can follow. We can, para yung feed natin ay mapuno ng mga ganong klaseng content. Para, of course, may mga may mga lumalabas sa mga random na minsan hindi natin naman kinakokontrol na lumalabas siya. Pero naliligaw na algorithm ng social yung media. algorithm hindi na natin minsan makontrol yan, di ba? Pero pag ganun, so we just have to be firm na pag may nakita, swipe agad, scroll agad, tanggalin agad, or mag-detox ng onte, di ba, sa social media. Pagka puro ganun na, mag-detox na muna para okay lang naman pwede naman yun. And I guess most of the young people of today
they also do that, yung social media detoxing. So, Mm. i-retain lang nila yung mga communication applications. Pero yung pag-scroll at yung doom scrolling yung tawag, yung tuloy-tuloy. Oo. Tapos wala ka nang ginagawa. Dati mindless browsing yun eh. Ngayon doom scrolling. Scrolling na yung tawag. Yun. Oo. So, yung ganun, pwede kasi nilang maiwasan. So, minsan nagdi-detox na rin sila. So, like for one day, walang social media, ganyan. Hindi mag-open. Ang meron lang, Viber, mga ganyan. Messenger lang, ganun lang. So, kaya naman din at makakatulong din yun for us. Oo. Pero ito, syempre, chastity. Parang hindi ko masyado nakikita ang trending yun sa social media. Naka-block yata sa algorithm ng social media. Pero ngayon, di ba? So tatanungin ko sa iyo, anong masasabi mo dito? Does it still matter today? Lalo na sa panahon ngayon, ang chastity? Lalo na sa mga kabataan? Actually, natanong ako niyan sa isang forum ng isang hindi siya kabataan na batang-bata. So working na rin siya, yung professional. Tinanong niya ako, sabi niya, yung mga sinabi mo, yung chastity ba still pa ba? Relevant pa ba yan in this modern generation, especially social media and all? Of course, ang sagot, oo, di ba? Ang sagot, pa rin, di ba? Relevant pa rin ang chastity. Kasi I believe that the message of chastity or the virtue of chastity, it will never grow old eh. Hindi siya yung parang lumang tugtugi na yan, di ba? 2025 na, di ba? Na dapat ganito na tayo ngayon. Dapat nag-shift na rin tayo ng mindset pagdating sa pag-ibig, pagdating sa pagrelasyon. Hindi, kasi yung chastity, nakaugnay nga siya sa dignidad natin bilang isang tao. So, kung ang chastity ay lumang tugtugan na, purity ay lumang tugtugan na, so ibig sabihin, yung dignidad natin ay lumang tugtugin na rin ba? Hindi, di ba? Yung dignidad natin bilang isang tao, hindi naman siya mawawala. Yung dignidad natin bilang isang tao, yung halaga natin, we all search for that dignity di ba? We all search for that yung halaga natin bilang isang tao. So, pero kung sa iba natin define yung halaga natin, totoong hindi natin makikita yung tunay nating halaga. But chastity is the sure way for us to find out, to discover our real dignity as a human person. Yung katotohanan ng sexualidad natin. So, para sa akin, hindi siya relevant pa rin siya kasi nandun yun eh. Parang nasa puso natin yung hinahanap natin yun. Ang problema lang minsan, sa ibang lugar natin hinahanap. Yes? Or sa ibang lugar natin, pilit tinatagpo yung hinahanap natin. Pero it's in chastity where we can really find it. It's in purity where we can find it. Yung paghahanap ng dignidad na yun. Lalo sa panahon natin ngayon sa social media. I see. So speaking of chastity, 'di ba? So sa iba ang chastity kasi alam mo lalo yung mga panahon namin o panahon ng mga magulang namin, ang chastity, it's a rule, 'di ba? Yeah. Tama. Ano ba, hindi ko alam kung tama yung term ko, but parang it's a Catholic rule, parang ganun na sabi, 'di ba? Chastity, pag ganyan, dapat wag mo na kayo magsama, wag mo na kayong mag-premarital sex, pag hindi pa kayo kasal, ganyan, wherein ngayon, trial and error na ngayon, di ba? Mga ganyan, na kahit na Catholic sila, yung mga bata, nagte-testing na sila, nag-quote-unquote, nagbabahay-bahayan na sila, di ba? Pero ano ba yan? Ano ba ang real love and freedom na dapat na ma-apply sa, kumbaga, na ang chastity hindi lang isang rule, kundi isang real love and freedom? Kailan ba yung panahon nyo, kuya? Mga 2020, no? Mga 2020, panahon nyo. And then, tama. Kasi there is a wrong notion about chastity, that it's a rule, di ba? Mga prohibitions, bawal to. Pero siguro, definition of terms, chastity, iba-iba di ba? May abstinence, di ba? Merong celibacy, di ba? Yung abstinence is just abstaining, di ba? Parang fasting yun eh. Abstaining from all those things. Hindi ko gagawin to. Hindi ako makikipag-sex. Di ba? So, that's an abstinence. So, ang celibacy is for religious, di ba? So, bawal makipag any romantic relations with someone, di ba? Kasi nga,
ang buhay ko ay para lang sa Panginoon, di ba? Kahit ang yun yung celibacy. But chastity is different from abstinence and celibacy. So chastity is mas malawak siya kasi ang chastity is, sabi nga, it's not a set of rules but it is a lifestyle. So every person, ano man yung estado natin, we're actually called to live a life of chastity. We're actually also capable of living a life of chastity kahit na anong estado ng buhay. Kahit na estado, may ngipin man o wala, sabi nga na, kaya we are called to live out chastity. So, kasi it's a lifestyle, di ba? Ano yung lifestyle na yun? Ulit, babalik ulit siya. Our lifestyle, how we live our lives according sa disenyo ng Diyos kung paano niya tayo ginawa. And when God created us, we're created in the image and likeness of God. Babalik tayo ulit dun sa dignidad natin. Kaya bakit tayo iiwas sa porn? Kasi may dignidad tayo. Kasi yung porn, it ruins our, di ba, our capacity to look at someone with dignity. Pa tayo hindi may premarital sex. Bakit? Kasi hindi yun yung pagmamahal kasi it will lead us na maggamitan lang. Yeah, so may mas malalim siyang rason. Diba? May mas malalim na hindi lang dahil bawal to. Kasi kapag puro bawal lang, mape-fed up tayo, magsasawa tayo doon na parang, sawa na ako dito. Diba? Hindi siya masaya. Diba? Hindi siya masaya. And chastity is a sure way for us to experience yung total happiness niya tsaka yung real freedom. We always say that in Live Pure. Diba? It's a sure way for us to experience real freedom and total happiness. So yung totoong kaligayahan, tunay na kaligayahan, diba? At totoong kalayaan. Diba? So sometimes, lalo ngayon, sa panahon ngayon, they say that for this younger generation, kapag may mga set of rules na, pero pinagbawal, di ba? O bawal ka muna mag-phone, bawal ka muna. Para sa kanila, parang tinatanggalan na sila ng kalayaan. Yeah, pero yung sa totoo, yung mga pinagbabawal na yun kasi yung mas makakabuti para sa atin. For example, di ba, sa isang playground may mga fence Yeah, may mga limitation lang din na hanggang lang yung batang pwede maglaro. Kasi pag lumagpas siya dun sa fence na yun, pwedeng ma-put into danger yung buhay niya. Yeah. Pero hindi ibig sabihin na nandun sa loob ng fence na yun, wala na siyang kalayaan. Yeah, so, it's like chastity. Di ba? Yung chastity, may mga bagay na hindi natin gagawin, off limits to, pero hindi ibig sabihin, hindi na tayo malaya dito. Diba? But still, we're able to see na masaya pala to. Kahit nandito lang ako, masaya to. Diba? So, siguro yung influence, babalik ulit doon, yung influence ng social media, yun yung nagiging notion na yung chastity, rules, bawal to, ganyan. Pinagbabawal, di ka na malaya. Pero hindi. Dito natin mas makikita yung tunay na kalayaan. I've been there. I've experienced a lot of things before na parang feeling ko malaya ako kasi kaya kong gawin kahit na pornography, premarital sex, masturbation, di ba yun all. Pero there's a deeper meaning. There's also that deeper sense of searching for something that we cannot find sa mga bagay na ito. But it was through chastity that I was able to find that freedom that I was looking for, that joy that I was looking for. And right now, the love, di ba? Tsaka yung kakayanan ko palang magmahal ng tunay sa chastity ko na tutunan dahil nalaman ko siya, intindihan ko siya nung bata pa lang ako, na may dignidad pala ako. So, yun. Ayos. Totoo yan. And tatanong ko ba, may asawa ka na? May asawa na ako. Sure ka na dyan? May asawa na. Pero bata pa rin naman. Totoo yan. Totoo yung sinabi mo, Jam. Kahit minsan nga, akala natin chastity means it's a rule na bawal to, bawal yan, bawal yun. Pero actually, it's choosing what is best. It's choosing real love. Yan. Yeah. Parang di ba parang ako rin, sa mga anak ko, sinasabi ko, bawal to, bawal yan. Bawal kang umuwi ng gabi, bawal kang mag-sleep over, mga ganon. Feeling nila, pinipigilan ko sila, pero hindi nila naintindihan na kaya ako gustong gawin yon for their own safety, di ba? Yeah. Kasi dahil mahal ko sila. Kaya parang sinasabi nga rin nila ngayon, so, kung magulang tayo, di ba? Kung tayo yung magulang or nas nakakatanda, sa mga bata, mas kailangan talagang ipaintindi kung bakit. Bakit bawal? Hindi lang basta sabihin, bawal yan, wag ka muna. Pero ipaintindi. So, pwedeng sabihin,
kailangan natin i-reward yung paano natin sila pinagbabawalan sa mga bagay na ito. Oo. Mas makita nila na may mas maganda. So, we allow them to see what's parang mas maganda compared sa pwede nilang decision na gawin ngayon. So, yun nga yung parang sinasabi nga sa panahon natin ngayon. Kaya nga eh. Pero yun, so nakikinita ko parang yan the struggle is real, I guess, sa chastity. Kasi 'di ba, hindi madali yan. Kasi lalo na when everyone around you seems to be doing the opposite, lalong-lalo na, 'di ba? Ngayon makikita mo nga sa social media. Andiyan nga yung na lalo nga na nakaka-break lang dito, tapos meron na naman doon, tapos babalita mo, merong magpapakasal, tapos after 2 months, 3 months nilang nagpakasal, magbe-break, tapos magkakaroon na mga ganon. Tapos parang hindi nila nakikita yung real love and yung kanilang freedom. Parang it's more of napipressure lang sila. So, I'm curious, no? Punta tayo sa iyo as a witness of a person practicing chastity. Yan. Paano mo ina-handle yung temptations or pressures na to compromise your values? Yan. At paano nakakatulong ang Live Pure movement sa living in chastity? Okay, sige kuya. Actually kasi, like sabi nga natin, tama yung sinasabi rin kanina that chastity is really yung makikita natin yung tunay na pag-ibig. Na kapag pinili natin ito, na lahat naman din tayo, hindi naman yung hinahanap di ba? Pag-ibig naman talaga yung gusto natin lahat. Pero, dati talaga yung buhay. Yung buhay ko dati, hindi ko alam kung ano yung pag-ibig na yan. Hindi ko alam yung tunay na pag-ibig. But as I learned to have a relationship with God, 'di ba? At napalapit ako sa Panginoon, at isang natutunan ko ang pag-ibig nga ay it is desiring the good of the other. So galing yan kay St. Thomas Aquinas. So yun yung definition na ng love. Tapos simula nun parang na-track ako dun sa idea na yun, na ganun yung pagmamahal. Na pagpili sa ikabubuti ng taong minamahal mo, na handa akong dapat magsakripisyo. And it was through chastity then that also helped me, di ba, to love. Kasi yun yung pinanghahawakan ko dati. Kasi nagsimula ako na magloko-loko lang ng babae, ganyan. At manggamit actually ng babae. And I was into pornography and masturbation. And yun yung buhay ko Kasi pressure din ng mga kaibigan, mga barkada. Pero nung na-realize ko na naghahanap talaga ako ng pagmamahal. It was through the Live Pure movement that God used for me to actually experience love. Mahirap nun kasi pinagtatawa ng mga kaibigan ko, hindi nila maintindihan bakit ayoko na manood ng porn. Basta maraming mga kailangan din iwasan, of course, layuan, kasi hindi ko kayang ako lang Hindi ko rin kaya na actually hindi ko kayang makipaglaban. Okay? Kasi ang hirap labanan Kasi alam kong mahina ako. Okay? So yun yung unang-una. Ay inadmit ko na mahina ako. Kaya kailangan may mga bagay na kailangan kong takbuhan. Okay? May mga bagay na kailangan kong iwasan at hindi ako makipaglaban. Kasi sure yun, matatalo at mapofall lang ako. So, yun yung mga in-identify ko. Yung mga kung saan ako nanonood ng porn, kapag kailan ako nang gagamit ng babae, ganyan kapag may nilalandi ako, may kachat ako, ganyan, may ka-talking stage ako and all, may girlfriend, ganyan, kasi hindi ko man talaga minamahal, pero ginagamit ko lang. So yung mga ganun, I decided to become single during that time kasi nga ayoko maulit yung mga pagkakamali na yon, na yung panonood ko ng porn, talagang ginawa ko ang kahit na para makonsensya ako. Meron akong mga picture ganyan, para makonsensya ako, may picture ni Mama Mary, may picture ng nanay ko, ganyan, may crucifix, ganyan, may altar, lahat yon. Ginawa ko para lang maiwasan at ma-remind ako ng moral compass ko. So, kasi kaya naman talaga at posible siya. Isa rin ginawa ko, nagsulat ako ng mga rason ko kung bakit ayaw nang manood ng porn at mag-masturbate. Sulat ako ng mga rason ko. So, yung mga reasons ko na yun, yung binabalik-balikan ko. Para alam ko yung dahilan na hindi lang basta iniiwasan ko to, pero may malalim na rason. Kung
pipiliin to at matututo ko mag-decision ng tama at mabuti. Para sa akin at pwedeng sa future na magiging asawa ko. Nung nagka-girlfriend ako, iba rin yung laban. Kasi alam ko rin, nararamdaman ko tao ko Tapos may experiences din ako before. So iba rin yun. So yung mga ganun, kailangan talaga distansya. So distansya, kaming dalawa, may mga limitations, kailangan ng boundaries, at pinag-uusapan yun sa isang relasyon, di ba? Kailangan siniset talaga siya yung boundaries. And to be honest din, again, that you have those weaknesses. Kasi at the end of the day, ayaw nating gamitin natin yung isa't isa. Yung pinag-usapan namin yun Ayaw kong gamitin namin yung isa't isa. Kaya kailangan namin talagang iset tong mga boundaries na ito. Hindi ako pumasok sa bahay nila, hindi ako papasok sa kwarto niya, ganyan, nang siya lang mag-isa, yung gano'n. So, bawal, ganyan. Hindi po pwedeng magsama kami sa isang kwarto, hindi po pwede yun. Mga gano'n. So, kailangan pag-usapan yun. Kasi maging dynamics yun ang relationship ng isa't isa. So, yun yung mga nakatulong sa akin. Tawa naman ng Diyos. Na, nung nagka-girlfriend ako, awa ng Diyos that hindi kami nag-premarital sex, so we are able to wait for the right time hanggang ikasal kami. At ganoon din, hanggang ngayon naman nakasal na di ba? May mga struggles pa rin that I need to win every day. Kasi dumarating yung punto na minsan parang sa phone nga, di ba? Pag sa social media, may lalabas na mga content na may mga babae na parang medyo pa-sexy, ganyan. Marami na kasing ganun no? So yung mga ganun, kailangan ko rin maging guarded, di ba? Pagdating sa mga bagay na yun. At iwasan na, di pag ganun, pakita ko na lang, tingnan mo to. Tingnan mo to. Parang pagalitan. Malaking tulong din yun. Ginagawa ko rin dati, yung dinidelete ko, or ina-unfollow ko, tapos nire-report ko yung mga content na ganun para hindi na lumabas sa feed ko. Pero makulit lumalabas pa rin. Basta wag ka lang magsawang gawin yun. Ganyan. Na ginagawa ko, ina-unfollow ko, ko, nire-report ko, binablock ko yung page na yun para hindi na siya. Syempre dapat nanggagaling din mismo sa atin yun na iwasan natin, and yung isipin natin yung accountability. Yun accountability. Siyempre, at the same time, dapat parehas kayo ng wife mo ngayon, na nung girlfriend mo pa siya, parehas kayo ng mindset na chastity. Tama yun. Natitigan ka pa lang, chastity. Kaya, di ba? Kasi syempre, bilang tao, may mga yayakap, di ba? Kaya din doon. So, yung mga ganun, parang kaya naman din kontrolin di ba? Hindi naman siya sabing bawal. Meron lang mga certain talaga na by doing those intimate something, di ba? Pero we have to understand that intimacy is not only with physical actions, di ba? Hindi lang physical intimacy. Okay, may intimacy rin between yung connection ninyo pag nag-uusap kayong dalawa, di ba? So, I think nakatulong din. Pag nag-uusapan namin, namin i-win tong struggle na to. So, doon kami mas lumalalim sa pagmamahal. Mas nakikita ko yung dignidad niya. At ako, willing ako ipakita na may dignidad ako. At yun naman, na-embrace niya din yung dignidad ko. So, yun yung parehas din na katulong sa aming dalawa. Diba? And, lalo ngayon, kasi marami nga ngayon mga trial and error sinasabi mo. Pagdating sa relationship, parang try natin. At sinasabi nila, they want to find if that person is compatible sexually. Kaya ganun din yan. Ngayon, dati gusto nila makita kung compatible ba sila, ganyan. Tapos usong-uso rin ngayon yung mga body count, piniflex sa social media kung ilan na yung lalaki, ilan na yung mga naka-premarital sex mo, ganyan. Piniflex sila sa social media, ganyan. Pero, of course, hindi yun yung bagay na deserve natin di ba? Yun yung bagay na deserve natin. Hindi tayo para i-flex lang. Hindi ka para i-flex lang. Ikaw ay para mahalin, di ba, galangin at respetuhin. Kasi may dignidad tayo. And if you want to really find if that person is compatible sa atin, di ba? Sabi nga, yung compatible, it came from the Latin word compati. Yung compati is
means to suffer, to suffer with, 'di ba? And if you want to know if that person is really compatible sa'yo, dapat malaman mo kung yung tao na yun handang magsakripisyo, nakasama ka. 'Di ba? Magsasakripisyo para sa'yo. Kaya even yung nararamdaman ko yung desire ko na ng intimacy, kaya kong isakripisyo yun para sa'yo. Kasi mas matinding sakripisyo, 'di ba? Sa buhay ng pag-aasawa in the future. Ang rason, pag pumasok kayo sa isang relationship sana, makita mo siya na na siya na yung future potential spouse mo. Diba? Yes. Break up ang end goal ng relationship. So, kaya yun, talagang sama-sama siya. Diba? Yung edad, yung pagmamahal, at even yung bokasyon nga, di ba? Yung pag-aasawa. Sama-sama yun doon. And that is real love and freedom na tinatawag. Diba? So ngayon, syempre, so pinag-usapan nga natin ang Live Pure. I'm sure ito yung naging inspiration mo, gaya na nakwento mo kanina, and sigurado naging inspiration din to na maraming mga kabataan sa mga nabigyan nyo ng Live Pure Forum. Ano nga pala ang mga programs ng Live Pure na makakatulong sa ating mga tawag dito, sa mga kabataan natin, na ano ba tong Live Pure in general? Ano ba yung mga programs nito? Okay, so in Live Pure, we have these programs na ino-offer sa mga eskwelahan, sa parokya at sa institutions or community, Catholic communities, kung nasan yung mga kabataan. Ang basic program namin yung Chastity Forum, pinag-usapan yung sexualidad, yung halaga natin, nandun din yung sex. Okay, yung kagandahan, yung regalo ng sex, tapos yung chastity. Okay, so yung Chastity Forum. So, pangalawa, yung Men's and Women's Forum, yun ay mas in detail pinag-uusapan yung pagiging lalaki at pagiging babae. In-depth na pinag-uusapan yung struggles and how tayo mag-live out ng purity and chastity bilang isang lalaki at babae. Pangatlo, yung Love Forum. Yung Love Forum, pinag-uusapan dito, love and relationship. So, yun lang. Lahat yan tungkol sa pag-ibig, sa tunay na pag-ibig. At ang main focus nun ay ang pag-ibig ay isang commitment, decision at isang commitment. Kaya kailangan na maintindihan na ang pag-ibig ay responsibilidad, kaya it is worth waiting for. That love is worth waiting for. So, may mga turo din paano maghintay sa tamang panahon. Kaya, so, yun, ang basic formation. But we also have this formation for parents din. So, meron kaming parents forum, how to understand the chastity and paano ituro ito sa mga kabataan ngayon in this generation. So, meron din kaming program na para sa mga magulang. So, yun yung basic na ino-offer ng Live Pure. And also, yung conference din. So, may Live Pure conference din kami na annually we do it here in Manila. Pero this year until next year, so ang direction namin is to cascade this conference to different parishes, vicariates, dioceses, or even sa schools or communities na may gustong magkaroon ng conference na ito. Ito parang concert type, praise and worship. We just celebrate the virtue, the beauty of chastity to young people. And may mga menu naman na pwedeng pagpilian ng theme for the conference. So, yan. So, yun yung mga ino-offer namin. And if you want us to be there in your parish, dioceses, or schools, you can just message Live Christ, Share Christ Facebook page or yung Facebook page ng Live Pure Movement. So pwede kayo mag-connect din doon. So para yung conference, you can have it. Pwedeng gawin. We can bring the program there and bring your young people para mangyari yun. Yan, ang interesting yan, yung Live Pure Forum, itong Live Pure Movement na to. So maganda, applicable to. Ako, habang sinasabi mo nga yan, iniisip ko na kung saan ko siya ibibenta dito sa Tarlac, kung saan siya pwedeng ibigay. But anyway, siguro we'll go into a break muna, and sa pagbabalik ng ating episode ng LCSC on Air, pag-usapan natin is how to call to live pure. Yun naman ating pag-usapan. So magbabalik ang ating programa, ang LCSC on Air dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home.
We rejoiced and celebrated. But it does not stop there. The mission must continue to move forward with greater intensity and passion. It's no time to stop and wait for things to happen. It's now time to be zealous. It's no time to be complacent and lukewarm. It's now time to engage more and go out there. It's time to tap even more unto the power and strength of God. It's time to abandon it all for the sake of the call. It's time to be trailblazers for the new evangelization. The evangelized need to be the evangelizers. The mission must be truly rapid and massive. We are losing Catholics by the day. We must make a stand and be part of the new evangelization. You have died for my sake, all my sin and my guilt. Jesus, you took them away. I was broken, I was lost, but you met me, restored me, reminded me of who I am. Nothing compares to the love you have for me. With your love I'm sure I shout and declare, Jesus, your love is true. I belong to you. Forever you are good. There's no one else like you. Your love surrounds me and nothing can take me from you. Whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh. You have died for my sake, all my sin and my guilt. Jesus, you took them away. I was broken, I was lost, but you met me, restored me, reminded me of who I am. Nothing compares to the love you have for me. With your love I'm sure I shout and declare, Jesus, your love is true. I belong to you. Forever you are good. There's no one else like you. Your love surrounds me and nothing can take me from you. Whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa. Nothing compares to the love you have for me. With your love I'm sure I shout and declare, Jesus, your love is true. I belong to you. Forever you are good. There's no one else like you. Your love surrounds me and nothing can take me from you. Jesus, your love is true. I belong to you. Forever you are good. There's no one else like you. Your love surrounds me and nothing can take me from you.
can take me from you. Whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh. Okay, nagbabalik ang ating programang LCSC on Air dito sa Radyo Maria, Bringing Christ into your home. So mga kalakbay, sa mga hindi pa nakapag-join sa ating episode or sa mga kaka-join lang, so ang ating topic is about promoting chastity in today's world. Yan. Ang guest natin si Brother Jam Michelson, na siya isang LCSC mission, full-time missionary ng LCSC movement, specifically ng Live Pure movement. So, yun. Itong susunod natin na pag-uusapan is the call to live pure. Ang dami nating natutunan so far, mga kalakbay, dito sa ating pinag-uusapan. Pero meron akong isang huling last question. gusto kong iwan para sa inyo. Sa inyo mga nakikinig. Ito. For someone listening right now na gusto magsimulang mamuhay ng pure, pero feeling niya huli na or it's too late na, anong gusto mong sabihin sa kanya? Anong gusto mong sabihin sa kanila, Jam? Unang-una, tandaan natin na laging merong pag-asa. At sakto yun, yung diba, year natin, Jubilee Year of Hope ngayon. Kahit so patapos na. Pero habol pa rin. Kasi yung pag-asa, hindi naman yan nawawala. Diba? At hindi nauubos. At kasabay ng pag-asa, ang Panginoon ay punong-puno ng awa at habag. Diba? God's mercy is everlasting. So, remember that God is always there to forgive us. But sometimes the struggle is that we can't forgive ourselves. So, mag-umpisa muna, we need to decide na patawarin yung mga sarili natin para tayo'y makabangon at tanggapin at yakapin yung pag-asa ng kinabukasan. So, patawarin natin yung mga sarili natin at humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. You go to confession, di ba? It also helped me. I went to confession and it liberated me during that moment. And sa pagtanggap natin ng awa ng Panginoon through the sacrament of confession, patawarin din natin yung mga sarili natin. Para totoong makamove forward tayo at mawala yung hadlang para makita natin yung pag-asa. So, hindi naubos ang pag-asa, there's always hope. And hope does not disappoint. So, di ba? And hope, sabi nila, hindi siya circumstances o sitwasyon lang, but hope it is Jesus. So, remember that Jesus loves you and Jesus doesn't want you to stay the way you are right now. Diba? Hindi gusto ng Diyos na maglugmok, masaktan, at maging malungkot lang tayo at mawala tayo sa paghahanap ng pag-ibig. Okay, so ang gusto ng Panginoon, ang gusto ng Jesus ay matagpo natin ang tunay na pag-ibig. Matatagpuan lang natin yan sa Kanya. So, yun rin, may love din tayo sa Panginoon. Magmahal ka sa Diyos at mahalin mo lang din ang Panginoon kasi hindi siya magsasawang mahalin ka. Yes, amen. Amen on that. Napaka-powerful nung message mo yon sa atin, Jam. And yun, because in the end, alam nyo, it's not about perfection di ba? It's about direction. It's when you choose purity. It's when we're choosing Christ. Yun ang importante doon Kasi when we decide to follow Jesus, when we decide to follow Him, everything follows Ganun yun di ba? So, syempre, pag tayo, bilang isang makasalanan, when we choose to follow Jesus, hindi tayo gagawa ng masama. Or we strive, na alam natin ginagawa natin ay masama, we strive na magkaroon tayo ng knowledge or ng awareness na para bumalik sa Kanya. And one way of doing that is being yung sa ating buhay ng pagiging pure, bilang sa buhay chastity, di ba? And actually, masyadong mabilis ang ating oras ngayon. Alam mo ba yun? Kasi tayo pwedeng lumampas ng 1 hour sa ating episode. Mapapagalitan tayo ni Father. Pero meron ka bang parting words sa ating mga kalakbay, sa mga nakikinig?
with regards to how to live pure. Yan. Siguro, unang-una, we always say this in Live Pure, that remember that you're amazing, you're special just the way you are. And ginawa ka ng Panginoon na may halaga at dignidad. At sana ganun natin makita yung mga sarili natin. Makita mo yung sarili mo na may dignidad at may halaga. And today, I pray that may all of us, di ba, we decide today to live the life of purity and chastity, because this is the life that we all deserve. And there we will experience and discover real freedom, total happiness, and true love through the virtue of chastity. Huwag kang matakot na piliin ito kahit nag-iisa ka na lang, 'di ba? Pero huwag kang magalala, hindi ka mag-isa, 'di ba? Marami tayong pumipili nito, at tayong, especially for young people, 'di ba? Piliin natin itong purity and chastity kasi siguradong mahanap natin yung pagmamahal dito. And God loves you so much. God loves you so much. Amen. Amen. Thank you, and thank you, Jam, sa inyong mga message. So, mga kalakbay, ang ganda ng usapan natin sa episode na to, and napaka-importante ito sa atin, mga kabataan especially. And to everyone listening, syempre, purity is not outdated. It's revolutionary. Nag-evolve yan. And it's not about rules na pina-follow natin, or it's not about rules na dinidictate natin sa mga mahal natin sa buhay. But it's about real love na kailangan natin ipaintindi, or na kailangan maintindihan ng ating mga kabataan ngayon. And that love can only come from Christ, syempre. Dahil siya ang source. At mga kalakbay, na kung narinig natin yung mga programs ng Live Pure Movement, and napakaganda at tunay na nakakatulong ito para sa ating mga kabataan na ma-encourage yung mga bata to live a life of purity. And mga kalakbay, maraming salamat sa inyong pagsali sa amin sa episode na to. And siguro before we end, siguro Brother Jam, siguro can you lead us into prayer para sa ating bago tayo mag-end, at bago natin i-promote yung iba pang mga pages ng Live Christ, Share Christ Mission. Okay, Kuya, mga kalakbay, tayo ay magdasal. Okay, at pasalamatan natin ang Panginoon sa episode na ito. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon, salamat ulit sa panibagong episode at sa mga bagay na makabuluhang pinag-usapan namin. Lord, today we lift up to you ourselves. Allow us, Lord God, to have to make a decision to choose chastity, and also to find ourselves according on how you designed us, to see ourselves according on how you designed us. Lord, we pray for all the young people out there, Lord God. Allow them, Lord God, to find the truth that they're seeking for, that they're searching for, the love that they need, the love from you. We pray for them. Allow them, Lord God, to decide and to live a life of purity and chastity, sa anumang pamamaraan na makita nila ito. At sana wag silang mawalan ng pag-asa sa buhay na meron sila. Panginoon, lahat na to, ipinagkakalob namin sa pangalan mo, at sana, Panginoon, ay i-bless mo rin lahat ng mga nakikinig ngayon sa episode na ito. At tulungan mo kami sa aming mga pangangailangan, at allow us, our God, to encounter you every day and to fall in love with you. In Jesus' name we pray. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yan, siguro meron ba kayong mga upcoming events, Live Pure Movement, mga upcoming ganap, or anything about the Live Pure Movement na pwede natin i-promote? Yan, unang-una, magkakaroon kami ng isang Live Pure Coffee Party sa December 7 ng 9 a.m. Mangyayari yan sa Ortigas, sa isang coffee shop doon, sa Coty Coffee. Okay? Coty Coffee, Ecomax Ortigas. So, for more details, you can just visit our Facebook page, Live Pure Movement, sa Facebook. So, at may registration fee siya, may kasama na rin coffee, consumable. So, yan. So, yun. At can also again, bring us to your parishes, and
we can offer in schools, we can offer the formation, yung mga forum ng Live Pure. And again, yung Live Pure Conference, nawagan kami sa mga dioceses. If you want to have your own Live Pure conferences, we can collaborate with you at kasama ng parish, ng diocesan youth commission ninyo. We can work with them and have this Live Pure conference. So, yun lang naman po. Maraming salamat, LCSC On Air. Yan, thank you, Jam. Siguro kami sana may dala namin ng Live Pure Movement on Conference ulit dito sa Tarlac, na alam ko nung mga bata pa tayo na nagkaroon na ng mga Live Pure conferences or engagements dito sa Tarlac eh. Sana maulit natin dahil yung mga nabigyan dati noon, nakatanggap dati ng mga programs noon eh, mga matatanda na ngayon. So kailangan ng kumbaga meron ng mga refreshing generation refreshment ba, parang ganun ba. So kailangan na ulit mabigyan. Yan. So ayan mga kalakbay, thank you sa inyong pagpakikinig at papanonood dito sa ating programang LCSC On Air, and maraming ulit salamat sa iyo, Jam, Brother Jam, for sharing us your heart, your sharing sa ating today. So mga kapatid, kung gusto niyo maranasan ang tunay na kalayaan at yung saya ng pamumuhay ng may malinis na puso, check out Live Pure Movement and start your journey with Jesus today. To iwan ko sa inyo na lagi nilang sinasabi, by the grace of God, we will live pure. Muli, ito si Brother Dennis at maraming salamat. Ito po ang LCSC On Air dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. forsake me. You always remind me to trust and remember your name. 'Cause you never change. Storms are